Pakinggan ang mga kwento ng nagbagong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asang mula kay Hesukristo. On air, online, at on the ground. Ito ang The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, President ng FEBC Philippines. Hindi lang mga Pinoy ang naaabot ng ating broadcast. Kwento ng isang apo mula Vietnam ang maririnig natin ngayon. Ang kanyang lola ay naabot at na-touch ng ating shortwave broadcast. Nakilala ko si Yun Tan Tuan or Barnabas sa kanyang English name noong Missions Month Fair sa Union Church of Manila, my home church. Vietnamese student siya ng ethnic program sa IGSL. Full-time missionary din ng Go School Vietnam na umaabot at nag-e-equip sa mga underprivileged youth na maging Christ-centered leader. The gospel seed come to my family when my grandma is around the year of 1970, after 1975, after the communists take control of the whole country, and sharing the gospel and doing evangelism is still strictly prohibited in the country, and no one can go out to share the gospel at that time. A very strange signal with unusual news. Ganyan ang description ng kanyang lola nung unang marinig ang broadcast. Ito ang naging daan para ma-introduce siya sa mabuting balita. And later on, my grandma became a believer, and we found out that the news come from that radio channel is broadcasted from the Philippines. Ang gospel broadcast ay isang buto na naitanim sa kanyang puso. Hindi man agad naging believer ang kanyang lola through listening, lumago ang kanyang faith nang makasama ang iba pang mga believer. And she remembered like, oh, I heard this one before, this news before. And after that, she got involved into the local church. And the local church flourished her faith in Christ. Many Vietnamese people got saved through the radio at that time. Like many tribe and Vietnamese people in general. Naaalala ni Barnabas kung paano naging faithful ang kanyang lola. Nagbabasa siya ng Bible at umaawit ng hymns sa kanilang bahay. Para sa kanyang parents noon, label o title lang ang Christianity. Ang steadfast faith ng kanyang lola ang naging dahilan para magbunga ang kanilang paniniwala. Ginabayan niya ang pamilya toward a genuine relationship with Jesus Christ. Indeed, God's work can reach well beyond such small beginnings. Sa Pilipinas, higit 40 ethnic languages ang inaabot ng ating shortwave broadcast. Ang ilan sa mga ito ay targeted sa Vietnam. Ang bawat broadcast ay parang buto na itinatanim sa puso ng bawat listener. At ang mga tumatanggap sa pananampalataya ay makakapagtanim na rin sa iba. Gaya ng nangyari sa pamilya ni Barnabas. Sa kabila man ng persecution and political restrictions, we take heart, for Jesus has overcome the world. Sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verses 6 to 7, ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat Siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Hindi man natin makita ang growth immediately, but when we faithfully sow God's Word, we can be sure that it will accomplish what He pleases and will prosper where He sends it. Mission natin na gumawa pa ng mga programa na puno ng gospel seed na aabot sa loob at labas ng bansa. Kung aming mga programa ay nakatulong sa growth ng inyong faith, we'd love to hear your story. I-message mo kami sa FEBC Philippines Facebook page o mag-email sa info@febc.ph. To support FEBC's gospel broadcast and bring hope to more people, please visit febc.ph/give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesukristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos.